Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Narito na ang headlines ay sa Balita Nationwide panghapon. Ngayon ay August 10, 2020, Lunes. Posibleng pagsailalim na ng Metro Manila sa GCQ pag-aaralan ng IATF. Sigil sa kuryente ngayong buwan, bababa. Peace consultant ng NDF natagpuang patay sa kanyang bahay sa Quezon City. Halos 24 na milyong pisong halaga ng ecstasy nasabat sa Pasay City. Sa sports balita, PGA Championship title nahablot ng Amerikanong si Collin Morikawa. Sa ibayong dagat, world leaders nakapag-ipon na ng 250 milyong euros sa Lebanese Nationals. Sa health news, sa mga benepisyo sa kalusugan ng repolyo ating aalamin. At sa showbiz, actress beauty queen Rufa Gutierrez may madamdaming mensahe sa kanyang beautiful daughters. IZ Balita Nationwide. Napangalan pa rin po ni Mayor Mon Ilagan, kami ang inyong mga tinig balita ko si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. IZ Balita Nationwide. Sa detalye, ubra nang mailagay sa GCQ o General Community Quarantine ng Metro Manila matapos ang August 18. Ayon ito kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, dahil sa palagay niya ay pababa na ang trend ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Tulad na lamang ng kabuang kaso kahapon na nasa mahigit 3,000 mula sa halos 6,000 noong nakalipas na araw. Sinabi ni Secretary Lorenzana, chairman ng National Task Force on COVID-19, na hindi talaga po pwedeng magtuloy-tuloy sa MECQ ang Metro Manila dahil alam na kung nasaan ang infection, kaya't ito na lamang ang tututukan para naman makapagtrabaho na ang maraming mga empleyado. Ipinabatid ni Lorenzana na patuloy din ang pagbisita nila sa iba't ibang lugar para makausap ang mga local officials hinggil sa pataas na kaso ng COVID-19 sa ilang lugar. Sa naging pagbisita nila sa Laguna at Pateros noong isang linggo, inihayag ni Secretary Lorenzana na diskubre nilang ang mga kantin at smoking areas ang posibleng pinagmumulan pa rin ng virus. Tinitimbang pa ng palasyo ang magiging epekto sa kalusugan at ekonomiya ang posibleng pagpapalawig ng umiiral ng Modified o ECQ o Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila at sa mga karatig lalawigan. Ayon kay Presidential Spokesman Attorney Harry Roque, kaugnay ito ng mga suwestyong palawigin pa ng isang buwan ng umiiral na MECQ sa Metro Manila. Sinabi ni Roque, kailangan itong timbangin at maigpit na pag-aralan ng IATF o Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Anya, napakahalaga na hindi na malagay sa alanganin ang kalusugan ng mga Pilipino at mapangalagaan din ang ekonomiya ng bansa. Una rito, sinabi ni Roque na magiging masama ang epekto ng pinalawig ng lockdown sa ekonomiya ng bansa. Matatandang inilagay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Metro Manila, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan sa MECQ mula Agosto 4 hanggang 18 matapos ang hirit na timeout ng mga medical frontliners at upang bigyan daan din ang recalibration ng estratehiya ng pamahalaan sa paglaban kontra COVID-19. Naglaan ng 2.4 billion pesos ang Department of Health para ipambili na ng bakuna laban sa COVID-19 sa ilalim ito ng panukalang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi nila alam kung ilan ang mabibiling bakuna sa nasabing halaga, bagamat tiyak naman anyang madadagdagan pa ang nabanggit na pondo.
Sinabi pa ni Berhere, maaari pang magbago ang unang alok sa kanila na COVID-19 vaccine para sa 20 milyong katao o 20% ng populasyon. Una nang inihayag ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Finance Secretary Carlos Dominguez III na 40 milyong dose ng bakuna kontra COVID-19 na karamihan ay manggagaling sa China ay magiging available para sa Pilipinas sa buwan ng Desyembre. Isasara muli pansamantalang pasilidad para sa paanakan ng Justice Jose Abad Santos General Hospital dahil puno na ang kapasidad dito para sa mga manganganak na pasyente. Ayon sa pamunuan ng nasabing ospital, simula pa nung Sabado ay itinigil na nila ang pagtanggap ng mga bagong buntis na pasyente matapos pumalo sa 233% ang kanilang occupancy rate o mahigit pa sa doble ang bilang ng pasyente kumpara sa kama ng ospital. Ganon? Oo, sobrang daming nabuntis ha. Pinayuan na ng pagamutan ng mga manganganak ang mga manganganak na sa ibang ospital muna magtungo lalo na't wala pa silang petsa kung kailan tatanggap ng buntis na pasyente. Sa ilang pa mahalagang paksa ng ulat, PhilHealth President Ricardo Morales at Senior Vice President De Jesus dapat raw maging matapat sa kanilang health condition at magbitiw kung hindi kayang gampanan na ang tungkulin. Detalye mula Senado, Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Unfair daw para sa gobyerno at sa taong bayan kung hindi nagiging tapat ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang kalagayang pangkalusugan. Ito yan ni Senate President Vicente Soto III. Ang git na sana sa simula pa lamang ay diniktaran na ni PhilHealth President at CEO Ricardo Morales at Senior Vice President at COO Arnold De Jesus ang kanilang karamdaman. Git ni Soto, baka hindi na kaya ni Morales at De Jesus nagampanan ang kanilang tungkulin dahil sa kanilang problemang pangkalusugan. Pagkatapos ng unang hearing ng Senate Committee of the Whole, kapwa nagpadala ng medical certificate sina Morales at Jesus sa Senado, kung saan si Morales sinasabing nagkikimotherapy dahil may cancer habang si De Jesus ay nakakonfine sa hospital dahil sa heart disease. Iti Soto, maaari silang mag-medical leave lang muna kung makaka-recover naman sa sakit. Pero kung hindi, out of delikadesa, dapat na silang magbitiw sa pwesto. Conforme si Soto sa panawagan na magtalaga na muna ng caretaker sa PhilHealth kung saan dapat anyang matalas ang matang ng pansamantalang mga siwa sa PhilHealth para makita nito ang mga gumagawa ng kalokohan sa naturang tanggapan. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nabilat sa hindi lang may kaudong sa DWIZ. Alas 4:10 ng hapon, samantala, Watawad ng Pilipinas naka-half mass bilang pagkilala sa dating Mayor Alfredo Lim sa Maynila. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5, Aya Yopangko. Aya? Mas na ang pambansang watawat ng Pilipinas, Andres Bonifacio Surain, bilang pagkilala sa naging serbisyo publiko ni dating Manila Mayor Alfredo Sioho Lim. Gayun din, pinatay yung ilaw sa Manila City Hall clock tower bilang pagluluksa sa pagkamatay ng dating alkalde. Kasabay nito, sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na ihahanda na ng lungsod ang public viewing kay Lim sa sandaling alisin na ang Modified Enhanced Community Quarantine. Plano ni Mayor Isko na maging site ang Bonifacio Shrine sa tabi ng City Hall na ipinagawa ni Lim nung siya pa ang alkalde ng Maynila bilang pagkilala sa kadakilaan ni Gat Andres Bonifacio. Sa pinasalamatan din ni Mayor Isko ang alkalde dahil sa paggugol nito ng 50 taon at 58 na taon niya sa public service sa mga taga-Maynila. Nalaman na nagsilbi siyang pulis sa loob ng 38 taon at 12 taon naman na naging alkalde ng Maynila. Binanggit pa ni Mayor Isko na kabilang sa mga accomplishment ni Lim ang pagtatayo ng libreng kolehiyo para sa mga mahihirap at 5 sa 6 na hospital na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Sinabi ni Mayor Isko na immortalize niya si Lim dahil karapat-dapat itong buhay na alaala ng mga taga-Maynila at ng mga susunod pang henerasyon. Isa si Lim sa kagad na pinuntahan ni Mayor Isko
Matapos na manalo ito noong nakaraang halalan 2019. Pero salamatan naman ni Christy Lim Raymundo, anak ni Mayor Lim, ang lahat ng sumuporta at nakiramay sa pagpanaw ng kanyang ama. Si Lim ay pumanaw noong Sabado alas 4:30 ng hapon sa edad na 90 anyos. Ito si Patrol number 5 ay pangunagulat si Parliamentary de Lakas, DWIC. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga ulat. 5 bilyong supplemental budget. Malaking tulong daw sa repatriation ng mga na-displaced na OFWs. Nagbabalik si Patrol 19, Sally Bueno. Pinatubuan itong Senate Committee on Labor and Employment Chairman Senator Joel Villanueva ang pagdalalaan ng 5 bilyong piso na supplemental budget sa Department of Labor para sa repatriation ng mga OFW na apektado ng COVID-19 pandemic sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Ang kay Senator Villanueva, malaki ang may tutulong na nabanggit na pondo para sa patuloy na pag-uwi ng ating mga OFW na na-displaced dahil sa COVID-19. Sa ilalim niya nito, patuloy na mapagkakalooban din ng DOLE ng one-time cash grant na 10,000 pesos ang mga umuuwing OFW bukod pa sa nasasagot ang kanilang pamasahe at gasto sa testing, lodging at transportation pag-uwi sa kanilang probinsya. Kasabay nito, nanawagan si Villanueva sa Department of Labor na sana isama ay pinapanukala niya na comprehensive labor recovery package nang sa gayon ay may kabuhayan ang ating mga OFW na muuwi na nga dito sa ating bansa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong Lakas sa DWIZ. At tutuloy-tuloy pa ang ating mga ulat at malalaking balita makatapos ang patalastas Philippine Standard Time alas 4:15 ng hapon. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Alas 4:17 ng hapon, kami pa rin po yung mga tagapagbalita ko si Edwin Eusebio. At Senyor Pacheco. Samantala, mga panloloko sa internet, kaugnay sa face shield, sisilipin daw ng PNP. Detalye mula kay Patrol 9, J. Mark Degala. Iniimbestigahan ng PNP Anti-Cybercrime Group o ng Philippine National Police ang mga reklamo tungkol sa face shield scam. Ito'y matapos na magsulputan sa social media ang mga post sa iba't ibang page, group at marketplace sa Facebook ng mga naghahanap ng daan-libo at milyong piraso na supply ng face shield para ibenta. Ayon sa Anti-Cybercrime Group, na i-refer na nila sa kanilang Cyber Financial Unit ang bagay na ito at kasalukuyan ang ginagawa ng aksyon. Inaalam na rin nila kung may nagmamanipula sa demandang face shield kaya din sa presyo ng mga ito. Sakali mapatunayan na mayroong paglabag, tiniyak ng ACG na hindi sila mangingimi magsampa ng kaso sa mga laban sa mga suspect. Pagpaalala naman ang ACG sa publiko na mag-ingat at suriing maigi ang mga pinapasok na online transactions. Nabatid na bago nito, una lang may na-aresto ang ACG katuwang ang National Bureau of Investigation sa mga scam na may kinalaman sa face mask. Para sa mga reklamo, maaaring mag-text o tumawag sa numero 0998-598-8116, 0998-598-8116, o di kayo pumunta sa website na acg.pnp.gov.ph at i-click ang e-complaint icon. Matulay kayo may paglalaguli sa Kilometro de Lakas, DWIZ. Alas 4:19 samantala, natagpuang patay ang aktivistang si Randy Echanis na Quezon City. Ayon sa nagpawis, Echanis ay 72 taong gulang at peace consultant ng NDF o National Democratic Front at pinatay kasama ang hindi kilalang kapitbahay niya sa inuupahang tahanan sa Naboliches. Sinabi ni dating nagpawis Representative Ariel Casilaw, sumailalim sa gamutan si Echanis at walang armas ng pasukin na mga pulis ang tahanan nito. Nagpaabot na ng pakikiramay si Casilaw sa pamilya ni Echanis na chairperson ng Anak Pawis at Deputy Secretary General ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Lumalabas sa ibang report na si Echanis
ay natagpo ang patay matapos makitang 5 kalalakihan ang lumabas sa kanyang tahanan. Tinawag namang cold-blooded murder ni NDFP Negotiating Panel Legal Consultant Edre Olalia ang nangyari kay Chanis na biktima ng pag-atake ng Anyay Dark Forces. Aabot naman sa higit 23 milyong pisong halaga ng ecstasy ang nasabat ng BOC o Bureau of Customs sa NAIA o Ninoy Aquino International Airport. Sa pahayag ng BOC, nasa 13 tableta ng ecstasy na may katumbas na halagang 23.5 million pesos ang isinilid sa mga sachet ng kape at lalagyanan ng laruan ang nasabat ng kanilang mga personnel sa Central Mail Exchange Center warehouse. Dapat na nagmula ang kontrabando sa Netherlands at Belgium kung saan nakapangalan ang mga ito sa magkakaibang consignee. Sinabi ng BOC na kahinahinala kasi ang bigat ng naturang package kung saan idineklara itong kape at mga laruan kaya't isinailalim pa ito sa X-ray scanning. Sa isang magandang balita, bababa ang singil sa kuryente ngayong buwan. Bababa! Ito na ang ika-4 na sunod na nagkaroon ng adjustment para mapababa ang singil sa kuryente sa nakalipas na 3 taon. Ayon sa Meralco o Manila Electric Company, magkakaroon ng 20.55 centavos bawat kada kilowatt hour na bawas sa mahigit 8 piso kada kilowatt hour ngayong buwan na may tuturing na pinakamababa simula ng September of 2017. Ang naturang halaga ay katumbas ng nasa 41 pisong kaltas sa kabuuang konsumo ng mga customer na gumagamit ng 200 kilowatt hour. Sinabi ng Meralco na bumaba ang singil sa kuryente dahil na rin sa pagbaba ng singil sa West M o Wholesale Electricity Spot Market at IPP o Independent Power Producers. Samantala, Amerikanong pugante na naaresto ng Bureau of Immigration sa Batangas ipapadeport na. Ang detalye ng balita mula kay Patrol 5, Ayayo Pangkwaya. Ipatatapo na o ipa-deport na ng Bureau of Immigration o BI ang naarestong Amerikanong pugante na may kinakaharap na kaso dahil sa assault at possession of deadly weapon. Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente, nakilalang dayuhan na si Peter Alex Dreyer, 45 years old, nasa kote ng mga tauhan ng BI Fugitive Search Unit o FSU at Batangas Police si Dreyer sa bahagi ng Barangay Dayap Itaas sa Laurel noong Agosto 5. Inalabasan niya ang mission order para masakote itong si Dreyer kasunod ng kahilingan ng US Embassy sa Manila. Ipinaalam din ng US Embassy sa BI na kanselado na ang pasaporte ng dayuhan kung kaya't isa na itong undocumented alien. Dagdag pa ni Morente, mapapasama rin si Dreyer sa immigration blacklist upang hindi na muling makapasok ng bansa. Sa ngayon, himas rehas o nananatili ang dayuhan sa temporary custody ng Batangas Provincial Police habang inaantay yung resulta ng COVID-19 swab test nito. Ito si Patrol number 5, ayaw yung papanukulat sa implementado ng lakas, DWI. Samantala, militar, hindi hayaang mangyari sa Pilipinas ang trahedyang naganap sa Lebanon. Detalye niya, nagbabalik si Patrol 9, J. Mark Degala. Right, J. Mark. Tiniyak ng militar o ng Philippine Army na hindi na mangyayari sa bansa ang nangyari malaking pagsabog sa Beirut, Lebanon noong nakalipas na linggo kung saan daang individual ang nasawi at libo-libo ang nasugatan. Ayon kay Philippine Army Commanding General, Lieutenant General Cirilito Sebeana, secured ang ammunition dam ng Hukbo kung saan nakaimbak ang lahat ng mga explosives at ordnance capabilities nito. Sa eksplosibong panayam ng DWIZ dito kay Sebeana, sinabi nito na ang kanyang ipinatawag ang hepe ng Ordnance and Chemical Branch ng Philippine Army at pinasisiguro na ang na mayroong
proper handling at stockpiling ang kanilang mga bala, papasabog at iba pang mga kagamitan. Sinabi pa ng Commanding General ng Philippine Army na ang pagsabog sa Beirut ay isang nakalulungkot na pangyayari na maaari sanang maiwasan. Stricto sinusunod naman anya sa ngayon ng mga sundalo ang mga itinakdang safety protocols para sa kanilang mga ammunition. Nilinaw din ng General na hindi nag-iimbak ng ammunition na nitrate o ammonium nitrate ang militar. Ang ammonium nitrate ay pangunahing sakap sa paggawa ng mga improvised explosive device o IED na karaniwang ginagamit naman ng mga kalaban ng Estado. Samantala, aminado si Sabihana na may natutunan sila sa naunang insidente, partikular na pagsabog sa reloading center o armory ng Philippine Army sa Fort Bonifacio noong Mayo 2014 kung saan mahigit 20 ang nasugatan habang 3 ang nasawi. Sa ngayon ay bilang bahagi ng safety measures na pinatutupad ng Philippine Army malayo na sa komunidad ang kanilang ammunition dam. Regular din ang ginagawang inspeksyon sa mga bala, explosives at iba pang mga ordinances para mapatid kung gaano ito katagal na nakaimbak. Layo nito na maiwasan ang anumang hindi inaasahang mga pagsabog. Patuloy, hindi magtagal ang gulo sa pinamatagal lakas. Ito guys. Ronda Probinsya. Samantala, pondo para sa paglaban ng COVID-19 sa Ilocos Norte nagmumula na sa Bayanihan Fund. Detalye mula kay Ronald Idol Domingo. Ronald, come in. Nilinaw ni Ginang Miriam Marantes, namumuno ng General Services Office o GSO ng Pampalang Panalwigan, na ang pundo para sa COVID-19 ay mula sa Bayanihan Fund. Ngayon, ito ay naipasakamay sa Resiliency Office na pinamumunuan ni Ginoong Marcel Tabihen, Local Disaster Risk Reduction Management Order ng Ilocos Norte. Sinabi niya na ang nabanggit na tanggapan ang tinirang na mga siwa sa nasabing pundo. Nauna rito, tiniyak ni Governor Macho Marcos Malotok na may pundo pang maaaring gagamitin ng pamalang panlalawigan sa pamlaban sa COVID-19. Ayon sa gobernador, mapalad ang Ilocos Norte at kabilang sa panlalawigan na binigyan ng Bayanihan Fund. Nagugunitang nanggagaling sa nasabing pundo ang ginagamit para sa mga quarantine facilities ng Ilocos Norte. Balita mula sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Aiden Domingo, nagulat ng siltilang may tudong lakas, PWIC. Alas 4:27 sa ilang pampagsa ng balita, hindi organisado, kundi watak-watak at kanya-kanyang korupsyon o katiwalian ang bumabalot sa operasyon ng PhilHealth. Itong tahasang naging pahayag ni Dr. Shirley Domingo, tagapagsalita ng PhilHealth kaugnay ng kinakaharap na kontrobersya ng nabanggit na ahensya. Ayon kay Domingo, hindi siya kumbinsido na organized corruption sa nagaganap sa ahensya, pero malaki ang posibilidad anya na mayroong watak-watak na katiwaliang nangyayari sa PhilHealth. Oo nga, kaugnay nito giniit ni Domingo na walang sindikato at malaking korupsyong nagaganap sa PhilHealth, kagaya na lamang ng aligasyong ibinulsa ng ilang opisyal ng ahensya ang nasa 15 bilyong piso. Aminado rin naman si Domingo na may nahuli na sila noon na mga empleyadong sangkot sa korupsyon kung saan agad naman nila anya itong pinagsisibak at sinampahan ng kaukulang kaso. Samantala, kaugnay pa rin sa balitang yan, pagsibak sa ilang PhilHealth officials, posibleng kasama sa iaanunsyo ng Pangulo sa nakatagdang pagsasalita nito sa publiko. Ang detalye ng balitang yan magmumula kay Patrol 19, Sally Bueno. Sally? Maaari daw kasama nga sa iaanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa nakatakdang pagsasalita sa publiko ngayong araw ang pagsuspindi o pagsibak sa pwesto sa ilang opisyal ng PhilHealth na nasasangkot sa katiwalian sa naturang tanggapan. Ito ang kay Senate President Vicente Soto III, ang kanyang inaasahan makaraang marinig na may mahalagang iaanunsyo ang Pangulo. Kapag anya ginawa ito ng Pangulo, makatutulong ito para mapabilis na matapos ang pag-iimbestiga ng Senado at may tuturing nilang isa ito sa mahalagang naging resulta ng kanilang ginawang pag-iimbestiga sa mga panibagong issue ng korupsyon at mismanagement sa PhilHealth. Orasan niyang bukas ay maging maayos na ang takbuhan ng ikalawang pagdinig at makakalap na sila ng mga lahat ng kinakailangang impormasyon. Sinabi ni Soto na maaaring tapusin na o i-terminate na niya ang investigasyon. Isaan niya sa tiyak na isusulong ng Senado ay ang pag-amyenda sa batas na lumikha sa PhilHealth at din kung may nakita sila na mga opisyal na talagang sangkot sa katiwalian
ay irerekomenda nila ang pagsasampa ng kaso sa mga ito sa Office of the Ombudsman. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong nakasa DWIZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Balita. Hangkalusugan. Mga balita sa labas ng bansa. At sa balita sa ibayang dagat, aabot sa 250 milyong euros ang halaga ng donasyong ipagkakaloob sa iba't ibang pinuno sa buong bansa para sa Lebanon. Ito'y kaugnay ng nangyaring pagsabog sa Beirut, Lebanon, na kumitil nga ng higit sa 50 tao. Aabot sa 15 government leaders, kabilang ng Amerika, si US President Donald Trump, ang nangakong magbibigay ayuda sa Lebanon, katuwang ang United Nations. Sa ngayon, nasa 21 tao pa rin ang nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad sa nasabing trahedya. Balitang Pampalakasan. Napasa kamay ng Amerikanong si Collin Morikawa ang PGA Championship sa TPC Harding Park. Nagpakitang gilas si Morikawa sa mamagitan ng 6 under par, 64 para makaabot sa 13 under on sa linggong ito o 2 strokes na mas magaling kaysa kina Dustin Johnson at English Ryder Cup veteran Paul Casey. Pasok naman si dating world number 1 Jason Day sa grupo ng 5 golfers na bagyang nakapuntos. Ang PGA Championship title ay kaunaw ng career major title ni Morikawa. Balita. Hangkalusugan. Mahilig ba kayong kakain ng nilaga? Yung mga nilagang ulam, kamukha sa inyo, paborito niyan. Mas masarap daw ang nilaga kung maraming repolyo na dapat ay half cook lamang pala ang pagkakaluto. Siyempre, may iba pa rin pagkain ang sangkap ay repolyo. Alam niyo bang ang repolyo ay makatutulong para mapababa ang panganib ng ilang karamdaman? Malaking tulong din ang repolyo para mapaganda ang digestion o panunaw at harangin ang inflammation o pamamaga. Ang repolyo ay mayaman sa vitamin C na maganda para sa immune system. Balitang showbiz. Huwag ka munang tatanggap ng suitors, ha? Itong kabilin-bilinan ni actress beauty queen Rufa Gutierrez sa kanyang panganay na anak sa pagdiriwang na ika-17 birthday nito nung Lunes, Agosto 3. Isang magarbong beach trip ang birthday gift ni Rufa kay Lorraine na sadyang nag-enjoy sa Balisin Island Club na isang exclusive resort sa Lamon Bay sa Quezon. Nag-post din si Rufa sa kanyang Instagram ng mga litrato nilang mag-ina na mayroong madamdaming mensahe ng pagmamahal sa kanyang firstborn. Nag-advance naman ng birthday greetings ang beauty queen sa kanyang bunsong anak na si Benis na magsusweet 16 na sa Setyembre 11. Nag-post din si Rufa ng litrato ni Benis sa IG at may mensaheng "Stay little", bagamat aminado ang aktres na mabilis lumaki ang kanyang anak. IZ Balita Nationwide. At sumayin nyo mga kaibigan ang isa pang edisyon ng IC Balita Nationwide dito sa DWIC. May todong lakas, Balitang sigurado tapat na serbisyo. sa komentaryo numero 1. Sa ngalan ni Mayor Mon Ilagan, ako po si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Babalik sa senyor para sa kanilang palatuntunan. Teka, alas 4:33 na po ng hapon. IZ Balita Nationwide.